Naaalala pa ni Elaine kung papaano siya napunta noon sa pangangalaga ng mga kamag-anak niya. Sa murang edad ay naulila siya sa mga magulang. Nasawi ang mga ito sa nangyaring aksidente. Tanging ang Tia Linda at Tio Mario lang ang kamag-anak na mayroon sila. Akala ni Elaine ay mababait ang mga ito, ngunit hindi pala. Walang anak sina Tia Linda at Tio Mario, kaya siya sana ang magiging anak-anakan ng mga ito, pero hindi ganun ang nangyari. Simula nang tumira siya sa pamamahay ng mga ito, walang araw na hindi siya inalila. Sa paglipas ng mga taon, lalo pa iyong tumitindi hanggang nag-aral na nga siya sa high school. Aba, umagang-umaga na nakahilata ka pa rin dyan. Bumangon ka na't marami ka pang gagawin. Hindi ka prinsesa sa bahay na to kaya kumilos ka. Bulyaw ni Tia Linda sa kanya. Kahit mabigat ang pakiramdam at masakit ang katawan ay bumangon si Elaine at tinapos ang mga gawaing bahay na naghihintay sa kanya. Ganyan ang kanyang tiyahin. Kahit alam nitong may sakit siya ay pinapakilos pa din siya nito. Wala itong pakialam kahit may sakit pa siyang iniinda. Trabaho rito at utos doon. Yon ang paulit-ulit niyang gagawin hanggang sa matapos ang isang araw. Hindi maganda ang trato ni Aling Linda at Mang Mario sa kanya, lalo na kapag nagkakamali sa mga pinapagawa nito. Pinaparusahan siya sa pamamagitan ng pagkulong sa kwarto at hindi pagpapakain ng maayos. Maraming beses niya na itong naranasan, pero pilit niyang tinitiis ang lahat ng iyon. Kahit papaano, nasasanay na din ang katawan niya sa ganoon. Minsan nga, sumasagi sa isipan ni Elaine na layasan ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Pero hindi niya ginawa dahil kahit ganoon, pinag-aaral naman siya ng mga ito at balak niyang tiisin na lamang ang lahat hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Sa edad na 17, napagdesisyonan ni Elaine na habang nag-aaral ay kailangan niyang maghanap ng trabahong mapapasukan kahit part-time job lang, nang sa gayon ay makapagsimula na siyang mag-ipon para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Ayaw niyang umasa sa kanyang tiyuhin at tiyahin dahil minsan nga ay pumapasok siya na walang baong pera sa paaralan. Ayaw naman niyang manghingi dahil siguradong marami munang sasabihin at iuutos ang mga ito, tapos sa huli hindi rin naman siya bibigyan ng pera. Minsan naman nagbibigay ng pera ang mga ito, lalo na kapag good mood o kaya kapag nananalo sa sabong o kaya isa tong eats. Itatago niya agad ang perang iyon at titipirin para kung sakaling may babayaran siya sa paaralan, hindi niya na kailangan pang manghingi sa mga ito. Hindi naman siya magastos, lalo na't may mga kaibigan siyang nanglilibre paminsan-minsan, lalo na kapag recess o di kaya ay lunch break. Araw ng Sabado noon, plano ni Elaine na maghanap ng trabaho, kaya alas 5 pa lang ng umaga ay gumising na siya at tinapos ang mga gawaing bahay para makaalis habang natutulog pa ang tiyuhin at tiyahin. Pagkatapos ay dali-daling nagbihis si Elaine at ingat na ingat sa pagkilos na animoy isang dagang takot na mahuli ng isang brutal na pusa. Nang makalabas sa bahay ay lakad-takbo ang ginawa niya papunta sa sakayan dahil doon siya sa bayan maghahanap ng mapapasukan. Pagdating ni Elaine sa bayan ay agad siyang naghanap at nagtanong kung nangangailangan ba sila ng tendera o karagdagang tauhan sa trabaho. Ngunit hindi at wala lang ang sagot na nakukuha niya sa mga ito. Pagod na napaupo si Elaine sa isang waiting shed dahil magtatatlong oras na ay hindi pa rin siya makahanap ng maaaring pasukan. Hindi siya tinatanggap ng mga tindahang pinupuntahan niya kasi daw bata pa siya at hindi sila tumatanggap ng mga part-time lang. Habang nagpapahinga si Elaine, naalala niyang isang coffee shop na pagmamay-ari ng kuya ni Fatima. Si Fatima ang isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Kilala niya rin ang kuya nito na nagmamay-ari sa coffee shop. Dahil minsan na din silang nagkita nito noon nang isama siya ni Fatima sa bahay nito. Binilisan niyang pumunta sa coffee shop sa pagbabakasakaling tatanggapin siya doon. Isa pa, 3 oras na ang dumaan kaya kailangan niya nang umuwi dahil paniguradong nag-aalburuto na sa galit ang Tia Linda sa pag-alis niya nang walang paalam. Pumasok si Elaine sa coffee shop kung saan nakita niya agad si Kuya Sandro
naabala sa counter habang ang ilang empleyado naman ay aligaga sa pagsiserve ng mga customer. Tumikhim si Elaine para kunin ang presensya ng may-ari. Kakapalan niya ng mukha niya, makahanap lang ng pwedeng mapagtrabahuhan. "Oh, Elaine, ikaw pala yan. May order ka ba at ako na kukuha?" Tanong nito sa kanya. Wala po kuya. Magtatanong lang po sana ako kung naghahanap at tatanggap po kayo ng mga karagdagang empleyado dito sa coffee shop. Naghahanap po kasi ako ng pwedeng mapasukan kahit part-time lang po. Kahit ano pong trabaho ang ibigay nyo, gagawin ko po. Wika ni Elaine na nahihiya pero sa desididong tono. "Kahit anong trabaho, tatanggapin mo? Nangangailangan kasi ako ng tagaligpit at tagahugas dito sa coffee shop ngayon. Nag-resign kasi yung naka-assign doon. Okay lang ba sa'yo na yun ang ibigay ko at magsisimula ka na ngayon din?" Nagulat man si Elaine sa sinabi ng may-ari kaya hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang trabaho. Nang mga sandaling iyon, kinalimutan niya ang tiyahin na alam niyang galit na ng mga oras na iyon. Magiliw na nagtrabaho si Elaine sa coffee shop bilang tagaligpit at tagahugas. Hindi naman nabago sa kanya ang trabahong iyon kaya sinisigurado niyang pulidong-pulido ang mga gawain at malinis hanggang sa matapos ang buong araw. Masaya si Elaine dahil hindi nasayang ang oras at pagod na iginugol niya. Iyon ang unang araw na nakatanggap siya ng pera na galing sa pinagpaguran. Walang mapagsidla ng tuwa ang puso niya. Napag-usapan na rin nila ni Kuya Sandro kung kailan lang siya magtatrabaho. Nangako rin siyang pagbubutihan at hindi sasayangin ang oportunidad na iyon. Kada hapon, pagkatapos ng klase ni Elaine ay magtatrabaho siya, lalo na kapag Sabado at Linggo. Makukuha niya din ang sweldo kada linggo kaya okay na sa kanya iyon. Magpapaalam na lang siya kay Tia Linda at kapag hindi ito pumayag ay tatakas na lang siya tulad ng ginawa niya ngayon. Bahala na kung magalit ito basta makaipon lang siya ng pera kahit kaunti. Mag-aalas 6 na ng hapon nang makauwi si Elaine sa bahay at kaagad na bumungad sa kanya ang galit na mukha ng tiyahin. Sinalubong siya nito ng isang napakalakas na sampal. "Saan ka ba nang galing? Aba, alas 6 na ng gabi at ngayon ka palang uuwi? May oras ka pa talagang magbulakbol? Ang dami pang gawain sa pamamahay na to. Tumakas ka pa talaga nung tulog kami. Ano? At iiyak ka? Pasalamat ka nga't yan lang ang inabot mo. Hindi ka kakain ngayong gabi." Sigaw ng tiyahin niyang galit na galit. Tulad ng dati, pinalampas na lamang ni Elaine ang sinabi nito sa kabilang tenga. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita ang sandamakmak na hugasin, mga nagkalat na gamit sa sahig at ang mga ligpitin sa kusina na kailangan niyang linisin. Inasikaso niya kaagad ang mga iyon habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng gawain ay pumasok na siya sa kanyang kwarto para makapagpahinga na. Nahihirapan at pagod na siya sa lahat pero wala siyang magawa. Kailan pa kaya siya magiging masaya? Mula nang maulila sa mga magulang, hindi niya na naranasan ang pagmamahal at pag-aaruga na ginawa ng mga ito sa kanya noon. Miss na miss niya ng mga ito. Miss na niya ang yakap, ngiti at tawa na pinagsasaluhan nila noon. Kapag nakakakita siya ng buo at masayang pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya na mararanasan iyon. Iba na ang buhay na mayroon siya at kailangan niya itong tanggapin. Masakit man at sobrang hirap ay wala siyang magagawa. Kinabukasan, pumuslit ulit si Elaine. Ngunit bago iyon ay tinapos niya ang dapat tapusin sa loob at labas ng bahay. Bahala na kung pagagalitan ulit siya ng kanyang tiyahin pag-uwi. Wala na siyang pakialam, basta makaipon lang siya ng pera. Yun ang ginagawa ni Elaine bawat Sabado at Linggo. Hindi niya rin alintana kapag nagagalit ang tiyahin at hindi siya pakakainin nito kapag dumating ng hapunan at agahan bilang parusa. Pupunta siya sa paaralan nang walang kain at bibili na lang ng pandesal para masidla ng sikmura at pagsapit ng hapon, maghahapunan siya bago umuwi pagkatapos ng trabaho. Katatapos lang ng klase ni Elaine,
kaya nagmamadali siyang pumunta sa coffee shop upang magtrabaho. Habang papasok sa loob, nakasalubong niyang isang lalaki. Nabunggo niya ito ng hindi sinasadya, dahilan para matapon ang bitbit nitong kape sa suot nitong damit. "Bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Singhal ng lalaki habang nakayuko ito. Kumuha siya ng tissue para pahiran ng damit nito, ngunit natulala siya ng tumingala ang lalaki. Nakatingin ito sa kanya na may galit at iritasyon sa mukha, pero wala doon ang atensyon niya, kundi sa maamo at gwapong mukha ng estranghero sa kanyang harapan. Natauhan si Elaine nang tapikin siya sa mukha ng lalaki at natatarantang pinahiran ng tissue ang damit nito. "Sorry po sir, hindi ko sinasadya. Bibigyan ko na lang po kayo ng bagong coffee," sabi ni Elaine sa nauutal na tono. Pupunta na sana si Elaine sa counter nang pigilan siya ng lalaki. Tinanong siya nito na siya namang ikinagulat niya. "Wait lang miss, anong pangalan mo?" Tanong ng lalaki habang nakatitig sa mga mata niya. "Po, pangalan ko? Anong pangalan ko? Bakit po?" Tanong niya na naguguluhan. "Sabihin mo na lang sa akin," mapang-utos na sabi nito. Elaine po, Elaine ang pangalan ko," sagot niya sa nauutal at kinakabahang tono. "Okay, good," sabi nito sabay lakad paalis. Nakakunot noong tiningnan ni Elaine ang lalaking papaalis na sa coffee shop habang pinapakalma ang puso. Naghuhuramentado sa sobrang lakas ng tibok na parang may nagkakarerang kabayo. Si Carlo de Guzman, ipinanganak at lumaki sa may kayang pamilya. Ngunit malayo ang loob niya sa ama dahil simula noong namatay ang nanay nila, nilulunod na nito ang sarili sa pagtatrabaho at pag-iinom. Halos hindi na nila ito makita sa bahay hanggang sa lumaki na sila. Mahirap para kay Carlo na wala ang ama sa kanilang tabi kapag kailangan nila ito, kahit pa naibibigay nito ang mga pangangailangan nila. Palagi lang itong abala sa negosyo at pag-aasikaso sa mga bagay para sa pagtakbo nito bilang isang politiko. Noong tumawag ang kanyang lola na sa probinsya nakatira, napagpasyahan nilang magkapatid na doon muna manirahan hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral. Pumayag naman ang lola niya dahil minsan lang sila nito makita. Ayaw na kasi nitong bumiyahe ng malayo, lalo na ilang oras din ang biyahe mula sa bahay nila. Hindi naman tumutol ang tatay nila na pumunta sila sa bahay ng kanilang lola. Habang papasok si Elaine sa paaralan, napansin niyang may sumusunod at nakatitig sa kanya. Huminto siya at tiningnan ang paligid, ngunit wala naman siyang ibang nakita, kundi ang mga estudyanteng naglalakad na parang walang pakialam sa paligid, patungo sa kanya-kanyang mga classroom. Pagdating ni Elaine sa loob ng silid-aralan, ay pinagtitinginan siya ng ibang estudyante, na siya namang ipinagtataka niya, pero wala naman siyang pakialam. Lumingon-lingon siya sa paligid at hinanap ng mga mata ang tatlong kaibigan, pero wala pa ito sa loob. Asa na sila? Himala yata ngayon lang sila na late. Walang madaldal sa tabi ko ngayon, bulog niya sa sarili. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng isang malakas na tili at tunog ng sapatos na papalapit sa kanya. Si Fatima na naman ito, ang pinakamadaldal niyang kaibigan. Hindi yata ito nauubusan ng laway at pag-uusapan. Sa kabila noon, masaya siya sa mga kaibigan na nakilala. Kahit mahirap ang pinagdaanan at hindi maganda ang relasyon niya sa mga kamag-anak, may mga tao na kaya siyang patawanin at pasayahin. Hindi niya kailanman naramdaman sa mga ito na iba siya kahit iba-iba ang estado nila sa buhay. Tanggap siya ng mga kaibigan at masaya siya dahil doon. Mahal niya ang mga ito at alam niyang ganoon din ang bawat isa sa kanila. Napukaw ang isip at atensyon ni Elaine nang magtanong si Fatima sa kanya. "Elaine, kilala mo ba si Carlo? Yung bagong transfer dito sa school natin? May narinig kasi ako na nagtatanong daw siya tungkol sa'yo. In fairness, grabe, ang gwapo. Wow ha, hinahanap ka. Mukhang may nabihag ka na yata. Congrats na sa'yo."
Tinampal niya ang braso nito at tumawa ng malakas, kasabay si Jasmine at Lexter. Hay nakong bruha ka, magpaganda ka nga at magsimulang pansinin ang mga lalaking nagkakagusto sa'yo. Nako, baka tumanda ka ng dalaga. Alam mo, mag-ayos-ayos ka nga. Wika ni Fatima. At sinong lalaki naman yung sinasabi niyo? Di ko nga siya kilala. Wala akong kilalang Carlo. Tanong ni Elaine habang nakakunot ang noo. Wala siyang ginawa buong araw kundi ang makinig sa klase at sasagot kapag tinatanong ng guro. Ganito ang takbo ng araw niya sa school buong maghapon, maliban sa pakikipagdaldalan at kwentuhan sa mga kaibigan. Pumunta si Elaine sa library upang doon gumawa ng takdang aralin. Kailangan niyang tapusin kaagad ang lahat ng iyon dahil wala na siyang oras upang ipagpaliban ito. Habang naghahanap ng libro sa loob ng library, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na itsura. Mukhang naghahanap din ito ng libro. Bago niya pa nakita ang binata, kanina pa pala nakamasid si Carlo sa kanya. Nilapitan siya nito. Tinitigan siya ni Carlo sa mga mata. Wala siyang kaalam-alam na sa kabila ng seryoso at malamig na titig nito, malakas pala ang tibok ng puso ni Carlo. Katulad iyon nung unang beses siya nitong makita sa coffee shop. Hindi may pagkakaila na gusto na agad ni Carlo ang babae, kahit hindi naging maganda ang unang tagpo nila. Maganda si Elaine at sa tingin niya, iba ito sa mga kababaihang nakilala niya sa syudad. Para kasing may kakaiba dito na humihila sa kanya palapit, lalo na kapag tititigan ito sa mga mata. Simple lang naman ito at walang kakulo-kolorete sa mukha, ngunit nangingibabaw pa rin ang natural nitong ganda. May matangos na ilong at maputi. Isali mo na rin ang natural nitong pula sa labi at may pagkahinhin din ito kapag kumikilos. Nang dumating si Carlo sa tapat ni Elaine, sinadya niya itong banggain ng bahagya. Napalingon sa kanyang dalaga at namilog ang mga mata na parang hindi makapaniwalang nakita siya. Diba ikaw yung nakita ko sa coffee shop? Anong ginagawa mo dito? Ano bang ginagawa sa paaralan? Nag-aaral. At saka may atraso ka sa akin, kaya bayaran mo ko sa pamamagitan ng pagsama sa akin dun sa kantin. Ano? Ako? Sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala. At isa pa, binayaran na kita sa kape mo. Di mo ba naaalala? Binigyan kita ng isang baso ng kape ng libre. Hindi yun sapat. Tsaka, tawagin mo akong Carlo. Ano? Tara na. Naiinip na ako. Pero may gagawin pa ako. Tsaka busog pa ako. Hindi siya pinakinggan ni Carlo at walang sabi-sabing hinila siya nito papunta sa kantin. Nagpatianod na lang siya dito at hinayaang yumuko nang dumating sila sa lugar. Pinagtitinginan sila ng ibang estudyante habang nagbubulungan. Pinaupo ni Carlo si Elaine sa isang bakanteng mesa at napangiti na lang nang isinubsob ng dalaga ang mukha nito. Nahihiya ba ito sa kanya? Sa isip-isip ng binata. Natawa na lang si Carlo. Masaya ang binata dahil sa wakas, natagpuan niyang dalaga at nakasabay siya sa pagkain. Kaya simula ng araw na yon, hindi niya tinigilan ang pangungulit kay Elaine. Kapag wala silang klase, sinasamahan niya ito at pinipilit hanggang pumayag. Hindi rin naman ito tumatanggi. Nakilala niya na rin ang mga kaibigan ni Elaine at nalaman niyang nagtatrabaho ito sa coffee shop kung saan sila unang nagkita. Dumating ang araw na hindi na kayang pigilan ni Carlo ang sarili dahil sa nararamdaman niya para kay Elaine. Kaya napagpasyahan niyang magtapat sa araw ng kaarawan ng dalaga. Ngunit bago pa iyon, ipinaalam muna ni Carlo sa mga kaibigan ni Elaine ang balak niyang gawin sa pagsapit ng kaarawan nito. At hindi naman tumutol ang mga ito sa kanyang ideya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Umalingaw-ngaw sa loob ng coffee shop ang happy birthday song mula sa mga kaibigan ni Elaine, na ikinagulat naman ng dalaga pagpasok nito. Wala itong ideya sa sorpresa naghihintay sa kanya na pinaghandaan talaga ng lahat.
lalo na si Carlo. Sinalubong ni Elaine ang mga kaibigan sa isang napakahigpit na yakap habang isa-isa itong bumabati at nag-aabot ng munting mensahe para sa kanya na puro kalokohan naman ang laman. Te, hindi ka na bumabata kaya simulan mo ng pansinin ng mga baby boys mo at kung ayaw mo sa kanila, ibigay mo na lang sa akin ha. Happy birthday! Sabi ng isa niyang kaibigan. Happy birthday, Bes! Sana masaya ka ngayon sa birthday mo. Tsaka, wag kang umiyak dahil ang pangit-pangit mong tingnan. Sabi naman ni Fatima. Natawa na lamang si Elaine sa lahat ng pinagsasasabi ng mga kaibigan niya. Kaya't niyakap niya ang mga ito ng mahigpit at pinasalamatan. Sa kalagitnaan ng yakapan nilang magkakaibigan, biglang pumailan lang sa loob ng coffee shop ang isa sa paboritong kanta ni Elaine. Nagdulot ito ng pagtataka sa mukha ng dalaga. Kaya't bumitaw siya sa pagkakayakap ng mga kaibigan at tiningnan ang bawat isa sa kanila na may halong tanong sa mga mata. Hindi nila sinagot si Elaine at sa halip ay isa-isa silang lumapit sa gilid upang bigyan ng daan ang lalaking may pasimuno sa lahat. Nagulat at nagtaka si Elaine nang tumabi ang mga kaibigan at lumabas sa isang sulok ng shop ang lalaking may dalang isang pumpo ng bulaklak. Sa unang tingin, hindi niya ito nakilala, ngunit unti-unti niyang napagtanto na si Carlo pala ang lalaking iyon. Kinakabahan sa Elaine sa kinatatayuan at hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya tiningnan niya na lamang si Carlo na hinay-hinay sa paghakbang habang sinasabayan ang pagkanta ng tugtugin na naririnig nila. Inakala ni Elaine na babatiin lang siya ni Carlo sa kanyang kaarawan. Ngunit nagkamali siya nang biglang lumuhod ang lalaki sa kanyang paanan at nagsalita. Happy birthday, Elaine! Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako sa tabi mo. Handang makinig at magpapangiti sa'yo kapag nalulungkot ka. Handang sasalo sa'yo kung sakaling talikuran ka man ng mundo. Elaine, mula nung nakilala kita, binago mo ang takbo ng buhay na mayroon ako. Binigyan mo ng kulay ang mundong matamlay na araw-araw kong pinakikisamahan. Masayang masaya ako at nakilala kita. Kaya hindi ko na to patatagalin pa at ipapakita ko na lang sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Miss Elaine Garcia, will you be my girlfriend? Dahil sa pagkabigla, walang lumabas na salita sa bibig ni Elaine. Ngunit hindi rin ito maipagkakaila sa sarili na may malaking puwang sa puso ang lalaki. Ano ba yan, Carlo? Tumayo ka nga. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Tsaka, ang daming nakatingin. Wow, nahihiya ka talaga sa lagay na yan. Sagutin mo na nga. Baka sa iba pa yan magtanong. Sigaw ni Fatima. Baliw ka talaga kahit kailan. Pabirong sabi ni Elaine habang nakatingin sa lalaking nakaluhod pa rin sa paanan niya. Hindi ko alam kung anong nakita mo sa akin, Carlo, pero sige na nga. Oo na yung sagot ko. Agad-agad kasi gusto at mahal din naman kita, Carlo. Sagot ni Elaine sa tanong ng lalaki. Napuno ng hiyawan ang loob ng shop dahil sa sagot ni Elaine. Habang nagtatatalo naman, sa labis na tuwa si Carlo nang marinig ang matamis na oo ng dalaga. Masaya ang lahat sa araw na iyon dahil hindi lang nagtagumpay ang plano ng magkakaibigan. Sinagot pa ni Elaine si Carlo bilang kasintahan. Napuno ng tawanan at tuksuhan ang loob ng shop dahil sa sobrang tuwa. Noong una, umiikot lang sa paaralan ng kasiyahan ni Elaine kasama ang mga kaibigan. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang dumating sa buhay niya si Carlo. Sa araw-araw na pangungulit at pagsama nito sa kanya kahit saan, nahulog din ang loob niya rito. Hindi rin naman mahirap mahalin ang lalaki dahil bukod sa pagiging bibo at isip bata nito, paminsan-minsan ay mapag-alala, mapag-alaga at mapagmahal naman ito. Wala itong ipinakitang masamang intensyon sa kanya. Simula ng araw na sinagot ni Elaine si Carlo, palagi na silang magkasama sa loob at labas ng paaralan. Araw-araw na rin siyang hinahatid ni Carlo sa coffee shop pagkatapos ng kanilang klase bago ito umuwi.
Yon ang naging nakasanayan nilang gawin para sa isa't isa araw-araw. Hindi ipinakilala ni Elaine si Carlo sa kanyang tiyo at tiya dahil hindi magandang samahan na mayroon sila. Walang ideya ang kasintahan at mga kaibigan ni Elaine na masama pala ang trato ng tiyuhin at tiyahin sa dalaga. Lalo na ang hindi magandang samahan na mayroon ng mga ito sa isa't isa. Hindi ito ipinaalam ni Elaine sa kanila dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito. Isa pa, iniisip din ni Elaine na hindi lang naman siya ang mayroong problema sa buhay. Alam niyang may mga problema din ang kanyang mga kaibigan at ayaw niya nang dagdagan pa iyon. Patuloy na nagpupursige si Elaine sa kanyang pag-aaral para makapagtapos kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahang si Carlo. Ako sila sa isa't isa na sabay nilang mararating ang kanilang mga pangarap, kaya't walang araw o oras na hindi nila pinagbubutihan ang lahat. Ang samahan ni Elaine at Carlo ay naging masaya at maganda, tulad ng isang perpektong relasyon na talaga namang binuo para sa kanilang dalawa. Palagi ring nagtutulungan ang mga ito sa bawat hamon ng buhay na kanilang hinaharap. Ganoon ang takbo ng samahan nila habang lumilipas ang mga taon at dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Nagpakuha ng litrato sina Elaine at Carlo kasama ang kanilang mga kaibigan bilang pagpapaalala sa kanilang pagtatapos. Kitang-kita sa mga mata at tawa ng bawat isa ang walang hanggang kaligayahan sa kanilang mga puso. Sa wakas, magkokolehiyo na sila, ngunit magkakahiwalay na rin ang kanilang mga landas dahil magkaiba ang kurso na kanilang pipiliin. Gayunpaman, nangako sila na mananatili ang kanilang samahan na nabuo. Hindi dumalo ang tiyuhin at tiyahin ni Elaine sa araw ng kanilang pagtatapos. Kahit na magpanggap man lang na masaya sila sa tagumpay niya, hindi ginawa ng mga ito. Wala rin siyang escort sa graduation at naiinggit siya sa ibang kaklase na kasama ang kanilang mga pamilya. Nagtatawanan at nagdiriwang. Tumingala si Elaine sa kalangitan at ngumiti sa kabila ng kanyang lungkot. Mama, Papa, graduate na po ako ng senior high school. Sana po nandito kayo sa tabi ko para samahan ako sa pinaka-importanteng araw ko. Tignan niyo po sila oh. Ang saya-saya nila tingnan kasi kompleto sila. Pero kahit ganun, ang tapang at ang lakas po ng anak ninyo. Kasi kahit hirap na po ako, nandito pa rin po ako at magtatapos na. Umagos sa pisngi ni Elaine ang mga luha habang binibigkas ang mga salitang inilaan para sa kanyang mga magulang. Pinagsama-sama ng dalaga ang kaligayahan at kalungkutan sa mga sandaling iyon. Ngunit sa kabila nito, pinakalma niya ang sarili at inisip na kahit wala ang kanyang mga magulang, may mga tao namang tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Matapos ang seremonya, napagkasunduan ng lahat na magsaya sa araw na iyon. Habang nagkakasiyahan ng lahat, isa-isang tiningnan ni Elaine ang mga mukha ng mga kaibigan at mga kaklase. Walang bakas ng lungkot sa mga mukha ng bawat isa, sapagkat ang nangingibabaw lamang ay ang kasiyahan sa paligid. Sa pagtatapos ng gabi, umuwi ang lahat dahil sa kalasingan. Samantala si Elaine, hindi nakauwi sa bahay ng kanyang tiyahin ng gabing iyon dahil malalim na ang gabi at hindi rin siya pinapayagang umuwi ng lolo at lola ni Carlo. Hinatid kasi ni Elaine ang kanyang kasintahan sa bahay nito dahil medyo lasing na at doon siya nakatulog kasama si Carlo. Nang gabing iyon, ibinigay ni Elaine ang kanyang sarili kay Carlo nang walang pag-aatubili at naalala pa ng dalaga ang pag-uusap nila ng gabing iyon. Talaga bang sigurado ka rito? Pwede naman kitang hintayin hanggang sa makapagtapos tayo ng kolehiyo at magpakasal. Wika ni Carlo. Magpakasal? Tanong naman ni Elaine. Oo naman, mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ayaw mo ba yon? Sagot naman ni Carlo. Siyempre, gusto ko ang ideyang ikakasal tayo balang araw. Pero sigurado na ako sa desisyon na to.
Gusto kong pasayahin ka dahil ikaw lang naman ang mahal ko. I love you, Elaine. Mahal din kita, Carlo. Mahal na mahal. Nang may nangyari sa pagitan ni Elaine at Carlo, hindi niya pinagsisihan iyon dahil masaya siya sa ginawa niyang desisyon. Mula noon, lalong lumalim ang samahan ng magkasintahan at naging masaya sila sa isa't isa. Ngunit, tulad ng sinasabi ng iba, ang lahat ng kasiyahan ay may katapusan at ang mga bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Napatunayan iyon ni Elaine pagdating ng araw. Araw ng linggo noon, late nang nakauwi si Elaine sa bahay ng tiyahin dahil nag-overtime siya sa trabaho. Kaya pagdating doon, agad siyang nagbihis at naglinis ng mga kalat sa sala at kusina. Ingat na ingat sa pagkilos ang dalaga dahil sa takot na magising ang mataray na tiyahin, lalo na't hindi pa umuwi ang tiyuhin na malamang ay lango na naman sa alak. Pagod na pagod si Elaine at hindi niya namalayan na hindi niya nailak ang pinto bago siya natulog. Malalim na ang gabi at mahimbing ang tulog ng lahat. Sa isang iglap, naramdaman ni Elaine ang dahan-dahang paghaplos sa kanyang mga binti. Kasabay ng amoy ng alak at sigarilyo na nagmumula sa loob ng kwarto. Nang imulat ni Elaine ang kanyang mga mata, nagulat at nanginginig siya sa takot nang makita ang tiyuhin na nakaupo sa kanyang kama. Nanindig ang mga balahibo ni Elaine sa nakakatakot na aura nito dahil puno ito ng pagnanasa habang nakatitig sa kanya. Dali-daling bumangon mula sa kama si Elaine upang makalabas, ngunit nahawakan siya ng tiyuhin sa kanyang mga binti at hinila pababa. Sumisigaw at nagmamakaawa si Elaine sa takot at kaba, ngunit walang nakarinig sa kanya hanggang sa tuluyan siyang pinagsasaktan ng kanyang tiyuhin. Hindi sumuko si Elaine sa laban. Pilit siyang pumiglas, ngunit mas malakas talaga ang kanyang tiyuhin kaysa sa kanya at wala siyang magawa kundi ang umiyak. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Elaine nang maramdaman ang dahan-dahang paghalik at amoy ng kanyang tiyuhin sa kanyang leeg. Patuloy na nagbaling-baling ang ulo ni Elaine habang umiiyak bilang tanda na hindi niya gusto ang mga nangyayari. Ngunit hindi iyon sapat. Patuloy siyang lumalaban at nagmamakaawa na itigil nito ang ginagawa sa kanya, pero parang wala itong naririnig. Umaagos ang mga luha ni Elaine habang nakatingin sa kisame at ipinikit ang mga mata. Umaasa na may taong darating at ililigtas siya. Ngunit lumipas ang ilang minuto, walang nakarinig sa kanyang mga impit at sigaw. Namamaos ng boses ni Elaine sa walang tigil na hiyaw at pag-iyak habang lumalaban. Ngunit wala ring nangyayari. Napakahina niya. Hindi niya magawang iligtas ang sarili mula sa karahasan. Naaawa, nandidiri at nanliliit na si Elaine sa sarili dahil sa kahihiyang ginagawa ng kanyang tiyuhin. Walang tigil sa pag-iyak at sigaw si Elaine habang nagmamakaawa na tumigil na ito. Patuloy lang ito sa ginagawa hanggang sa biglang kumalabog ang pinto at bumukas. Nakita ni Elaine ang galit na tiyahin na nakatingin sa kanya ng may pandidiri at pagdududa sa mga nangyayari. Kasama ang kanyang asawa na animoy biglang nagising sa katotohanan. Nagmamakaawang tumingin sa Elaine sa kanyang tiyahin na tulungan siya nito, pero taliwas ang ginawa nito sa kanya. Kinaladkad siya ng tiyahin palabas sa kwarto at sinampal ng ubod ng lakas. Walang hiya kang babae ka! Inakit mo ang asawa ko! Nakakadiri ka! Pinakain at pinag-aral kita pero ito ang isusukli mo! Lumayas ka sa pamamahay na to at huwag ka nang babalik pa! Naiintindihan mo? Tiya, maawa po kayo sa akin. Hindi ko naman po inakit si Tiyo eh. Pagsasamantalahan niya po ako. Pagmamakaawa ni Elaine sa mahina at namamaos na tinig, ngunit hindi siya nito pinakinggan at pinaniwalaan. Lumuhod siya at nagmamakaawa para tulungan siya nito, pero bingi ito sa sariling paniniwala.
Walang magawa si Elaine kundi ang pumasok sa loob ng kwarto at mag-impake ng mga damit at umalis. Naglakad ng mabigat ang damdamin si Elaine palabas ng bahay habang nakatitig sa kawalan. Walang ibang lugar na mapupuntahan o matutuluyan si Elaine bukod sa kanyang mga kaibigan o kasintahan. Ngunit ayaw niyang magpakita sa mga ito dahil nandidiri siya sa sarili. Sa puntong iyon, napagpasyahan ni Elaine na umalis at lisanin ang lugar. Kahit hindi siya tuluyang napagsamantalahan ng tiyuhin, habang buhay na itong magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Gumawa ng sulat si Elaine para kay Carlo bago napagpasyahang pumunta sa shop na pinagtatrabahuhan upang formal na magpaalam. Elaine, anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba sa'yo? Tanong ng kapatid ni Fatima. Tumulo ang mga luha ni Elaine sa tanong nito, ngunit pinahid niya ito at ngumiti. May inabot siyang sulat dito na gusto niyang ipabigay kay Carlo kapag nagkita sila. Nagpaalam na rin siya dito bago tuluyang umalis. Mabigat ang mga hakbang ni Elaine sa paglisan mula sa lugar kung saan maiiwan niya ang mga taong mahalaga at mahal niya sa buhay. Umaasa siya na sa tamang panahon, mapapatawad siya ng mga ito sa kanyang pag-alis, lalo na ang nag-iisang lalaki na pinakamamahal niya. Babalikan ko kayo kapag maayos na ako. Pangako, mahirap din para sa akin na iwan kayo, ngunit kailangan kong gawin ang bagay na ito para sa sarili ko. Bulong ni Elaine sa hangin habang hinay-hinay na tumatalikod. Pabalik-balik sa paglalakad sa loob ng bahay si Carlo nang malaman nitong umalis si Elaine at nag-resign sa trabaho. May ipinabigay itong sulat para sa kanya. Ngunit hindi ito agad binasa ng lalaki dahil sa kaba at sa maaring laman ng sulat ng dalaga. Elaine, nasaan ka ba? Parang mababaliw sa pag-iisip at pag-alala si Carlo sa kasintahan dahil masaya naman sila noong nakaraan. Kaya naman, kahit kinakabahan, binuksan nito ang sulat ni Elaine at tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata nito dahil sa mensaheng nakasaad doon. Carlo, dahil natanggap at mababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin, nakaalis na ako. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pagmamahal, pag-aaruga at sa pagtanggap mo sa akin bilang ako. Wala na akong mahihiling pa sa isang lalaki na kagaya mo, pero sadyang mapaglaro ang tadhana para sa ating dalawa. Carlo, ang bukas ay walang kasiguraduhan. Palagi mong tatandaan yan. Katulad natin, walang kasiguraduhan na tayo talaga sa huli. May mahal akong iba, Carlo, at sasama ako sa kanya sa araw ng pag-alis niya. Gusto kong malaman mo na minahal din kita, Carlo, at totoo ang lahat ng ipinakita ko sa'yo. Pero dumating ang araw na kailangan kong magdesisyon at hindi kita pinili. Kasi naniniwala ako na kahit wala ako sa tabi mo ay makakaya mong abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Carlo, ikaw ang isa sa pinakamagandang alaala na mayroon ako at babaunin ko ang mga alaalang iyon hanggang sa huli. Huwag kang sumuko sa buhay sa pagkawala ko dahil marami ka pang makikilalang iba. Sana mapatawad mo ako sa pagdating ng panahon. Kalimutan mo ako at huwag mo na akong hanapin. Umaasa ako na sana dumating ang panahon na mapapatawad mo ako. Paalam. Nagmamahal, Elaine. Dinala ang mga paa ni Elaine sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Isang lugar na estranghero para sa dalaga, ngunit hindi iyon naging dahilan upang magbago ang isip nito. Pinanindigan nito ang desisyong manatili kahit mahirap at walang kilala ni isa sa lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang linggong paninirahan doon, nalaman nitong nagdadalang tao pala siya at ang anak nila ni Carlo ang dinadala niya. Naiyak si Elaine sa saya at lungkot nang malaman niyang may bata sa kanyang sinapupunan. Naaalala ni Elaine noong dumating siya sa lugar na walang-wala sa sarili at parang walang ganang mabuhay sa mundo.
Sa loob ng 3 araw, nagkulong siya sa kwarto at hindi lumalabas dahil gusto niya ng sumuko. Naisipan niyang tapusin na lang ang buhay na mayroon siya. Ngunit may taong kumatok ng napakalakas sa pintuan. Hinayaan lang ito ni Elaine, pero nabigla siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng gulat na napatingin sa kanya. Nilapitan siya nito at sinampal ng napakalakas na nagdulot sa kanya ng pag-iyak at pagpapasalamat. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Magpapakamatay ka? Sasayangin mo ang buhay mo? Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo, pero wag mong gawin yan. Naiintindihan mo? Hindi ako concerned sa'yo. Ayaw ko lang ng may multo dahil takot ako. Singhal ng babae at lumabas sa kwarto niya. Natauhan si Elaine dahil doon at sa sakit na dulot ng sampal nito. Pagkatapos, sumagi sa isip ng dalaga ang mga taong babalikan pa niya sa tamang panahon. Kumusta na kaya sila? Naniwala kaya si Carlo sa mensahe ng sulat niya? Mula nang mangyari ang eksenang iyon sa buhay ni Elaine, nakilala nito si Eda na naging kaibigan niya. Tinulungan siya ni Eda na unti-unting makabangon. Hindi niya alam kung bakit mabait ito, ngunit malaki ang pasasalamat niya dito. Pinangako niya rin sa sarili na sa bagong yugto ng buhay, haharapin niya ang lahat ng buong tapang at gagawin ang lahat para makaahon sa kahirapan kasama ang magiging anak niya. Pipilitin niyang kalimutan ang madilim na nakaraan at nangangakong babalikan ang mga taong nang abuso at dumurog sa pagkatao niya. 7 taon nang nakalipas at hindi pa rin makalimutan ni Carlo ang laman ng sulat na galing kay Elaine. Simula nang mabasa niya yon, naglaho ang mga plano niya sa buhay kasama ito. Alak ang naging sandigan niya para makalimutan ang babae. Ginawa niya ang lahat, mawala lang ito sa sistema niya, pero walang nangyari. Nandoon pa rin ang sakit sa paglisan nito at galit niya sa babae. Iniisip niya pa lang na masaya ito kasamang ibang lalaki ay nagagalit na siya. Galit na gusto niyang ibalik dito ang sakit at hirap na ipinaramdam nito sa kanya. Nagbago ang naging takbo ng buhay ni Carlo simula noon. Nalulong ito sa alak at napariwara. Nagising lang ito sa pinagagagawa noong nagkasakit ang kapatid dahil sa kapabayaan niya. Nag-aral si Carlo ng kolehiyo at tinapos ang kursong Political Science para maging isang abogado. Pinagbutihan nito ang lahat hanggang sa makapagtapos at graduate. Pagkatapos, nag-take ito ng board exam at agad namang pumasa. Makalipas ang ilang buwan, ipinahawak naman ng ama ni Carlo ang kumpanya nila sa kanya at hindi niya iyon tinanggihan. Pinalago niya ito lalo hanggang sa maging mas kilala sa industriya. Huminga ng malalim si Carlo at tumingin sa kalangitan na puno ng nagniningning na bituin. Iyon ang madalas nilang gawin ni Elaine noon at nadala niya ito hanggang ngayon. Magkikita at magkukrus pa kaya ang landas nila ni Elaine? Kumusta na kaya siya sa buhay na pinili? Masaya na kaya siya? Napasabunot sa sariling buhok si Carlo at mabilis na iwinakli ang tanong na iyon na sumagi sa kanyang isipan at pumasok na sa loob ng opisina. Maaga pa siya bukas para sa interview ng magiging bagong sekretarya niya. Sa isang bagong umaga, nagising si Elaine sa isang munting halakhak at malikot na kamay na patuloy na kumikiliti sa kanyang tagiliran. "Mama! Gising ka na po, Mama! Gutom na po ako! Malilate na po ako sa school!" Ngumiti si Elaine sa narinig at pinupog ng halik ang anak niya. 7 taon nang lumipas, ngunit naaalala pa rin ni Elaine ang masalimuot niyang nakaraan. Kumusta na kaya ang mga kaibigan niya? Si Fatima at si Jasmine, natupad kaya nilang mga pangarap sa buhay? Kumusta na kaya si Carlo? Naaalala pa kaya siya nito? Napatawad na kaya siya ng lalaki? Kung sakaling magtagpo man ang landas nila ulit, hindi niya alam kung anong sasabihin rito. Hindi pa siya handang sabihin ang katotohanan, lalo na ang tungkol sa anak nila. Bumangon si Elaine at inasikaso ang kanyang anak dahil ihahatid niya pa ito sa paaralan. "Baby, magpapakabait ka sa school, okay?
Susunduin ka ni Mami mamaya pagkatapos ng interview at kung wala pa si Mama, kay Kuya Guard ka na lang magstay muna ha. Napangiti si Elaine habang tumatango ang kanyang anak, saka siya tumingin sa orasan bago umalis para sa interview. Subalit bago pa man makarating si Elaine sa kumpanya, may tumawag sa kanya. Hello, Miss Elaine Garcia po ba? Opo, ako po yan. Ma'am, gusto ko lang pong ipaalam na hindi na po kayo kailangang mag-interview dahil kayo po ay natanggap na at maaari kayong magsimula ng trabaho bukas ng umaga, alas 8 ng maaga. Salamat po. Sige, opo, maraming salamat po. Nauutal na sabi ni Elaine dahil sa gulat. Kahit na naguguluhan kung bakit siya natanggap sa trabaho nang hindi pa nai-interview, hindi niya na ito tinanggihan at naghintay na lang siya sa anak sa paaralan dahil 3 oras lang naman ang klase nito. Kinabukasan, maaga niya itong inihatid sa paaralan. Humiling siya kay Eda na sunduin ito pagkatapos ng klase dahil magtatrabaho na siya. Pumunta si Elaine sa kumpanya para magtrabaho at pagdating niya doon, agad siyang sinalubong ng ilang empleyado na tila may awa sa kanya. Nagtataka tuloy siya. Lumapit siya sa isang babae sa desk na abala sa kanyang gawain at nagtanong kung nasaan ang opisina ng kanilang boss. Kumunot ang noo ng babae at tumaas ang tingin sa kanya. Ikaw ba si Elaine Garcia? Tanong ng babae sa kanya. Tumango naman si Elaine bilang sagot. Matapos noon, dinala siya ng babae sa pinakaitaas na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng kanilang boss. Pagdating doon, pinahinto siya ng babae sa labas at sumunod naman si Elaine. Matapos ang ilang segundo, bumukas ulit ang pinto at lumabas ang babae na nagdala sa kanya. Pinapasok siya nito. Habang dahan-dahang pumapasok sa Elaine sa opisina ay hindi niya maunawaan kung bakit ba siya sobrang kinakabahan. Lalo na nang makita niya ang taong nakatalikod sa kanya. Nalaglag ang panga ni Elaine at namimilog ang mga mata nang harapin siya ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Carlo? Sambit ni Elaine sa pangalan ng lalaki habang may nerbiyos sa boses. Hindi pa siya handang harapin ito. Sa kabilang dako, pinaalis ni Carlo ang assistant at humarap sa babae na nasa harapan. Tiningnan ni Carlo sa Elaine mula ulo hanggang paa. Malaki ng pagbabago sa itsura ng babae. Mas lalo itong pumuti at gumanda. Ngunit hindi magbabago ang plano. Ngayong nagkita na ulit sila, ibabalik niya sa babae ang sakit at pighati na naramdaman niya nang iniwan siya nito upang sumama sa ibang lalaki. Simulan mo ng trabaho at huwag ka nang tumunganga dyan. Ayaw ko sa mga empleyadong tamad at palpak, lalo na sa mga sinungaling. Naiintindihan mo? Naiinis na wika ni Carlo. Itinuro nito ang lamesa sa hindi kalayuan. Doon planong paupuin ni Carlo ang babae at binigyan ng maraming papeles na kailangang basahin at aralin, kahit hindi naman talaga kailangan. Unang araw pa lang sa trabaho, abala na si Elaine sa mga gawain. Maraming papeles ang nakatambak sa kanyang lamesa. Tiningnan ni Elaine ang lalaki at napansin niyang mga tingin nito. Nagtitigan sila, ngunit agad siyang bumitaw sa tingin na ibinibigay nito dahil para siyang napapaso sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. 7 taon na ang lumipas at malaki ang pagbabago ni Carlo. Mas lalo pang tumingkad ang kanyang hitsura at hubog ng katawan kumpara noon. Masaya siya sa tagumpay ng lalaki, ngunit may bahid ng lungkot na nararamdaman nang makita ang walang ekspresyon sa mukha nito. Wala rin itong ipinapakitang emosyon sa mga mata at natatakot siya. Hindi na ito ang dating Carlo na kilala niya, ang lalaking iniwan niya noon. Habang tumatagal si Elaine sa trabaho, mas lalong nagiging mahirap ang mga ginagawa niya. Minsan, napapansin niya na ibinibigay sa kanya ang mga trabaho na hindi naman dapat sa kanya. Dahil dito, palagi na siyang late umuuwi. Halos wala na siyang oras para sa kanyang anak at nagtatampo na rin ito. Habang nakatingin sa labas, tuloy-tuloy ang tanong sa isip ni Elaine.
Tatanggapin kaya ni Carlo ang kanilang anak? Magbabago kaya ang pakikitungo nito sa kanya kung malalaman nito ang katotohanan? Ngunit hindi niya alam kung saan at papaano magsisimula. Nahihirapan at nasasaktan na siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. At kahit hindi man niya sabihin, alam niyang may galit ito at gusto nitong pahirapan siya. Hindi may pagkakaila ni Elaine sa sarili na mahal pa nito ang lalaki at mas napatunayan niya iyon nang makita ito ulit. Wala naman kasing araw na nakalimutan niya ito at hindi iniisip. Kinaumagahan, pumasok sa Elaine ng maaga dahil may appointment si Carlo sa isang investor at kailangan niyang ayusin at ihanda ang kailangan nito. Sa paghakbang papasok na Elaine sa opisina, narinig niya ang mga impit na ungol galing sa tinig ng babae at isang lalaki. Parang sinaksak sa sobrang sakit ang puso niya sa narinig. Hindi niya mapigilan ang munting luhang umago sa mga mata. Umagang-umaga pa ay napunit ng puso niya. Hindi pumasok sa loob si Elaine at dire-diretsyong pumunta sa comfort room. Doon, hinayaan niya ang mga luha at hikbing gustong kumawala sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, inayos niya ang sarili at kinalma. Pula ang mga mata ni Elaine dahil sa pag-iyak, pero isinawalang bahala niya iyon at pumasok na sa opisina. Wala na ang babae ni Carlo pagdating niya doon at nang tingnan niya ang lalaki, nahuli niya itong nakatingin din pala sa kanya. Yumuko siya kaagad at umupo sa lamesa. Hindi niya ito pinansin at inabala ang sarili sa trabaho buong araw. Hindi man aminin ni Carlo sa kanyang sarili, alam niyang may puwang pa rin si Elaine sa puso niya. Ilang linggo na itong nagtatrabaho sa opisina niya at araw-araw binibigyan niya ito ng mga gagawin. Ayaw niya itong pagpahingahin. Gusto niya lagi itong overtime. Alam niyang nahihirapan na ito sa mga pinapagawa at inuutos niya, pero ni minsan hindi niya ito narinig na magreklamo. Tinatanggap lang ng tinatanggap ng babae ang lahat. Maraming beses na rin siyang nagdala ng babae sa opisina at ipinapakita niya kay Elaine ang paghahalikan at landian nila sa isa't isa. Minsan, kapag may isinasama siyang babae sa loob ng opisina, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Elaine at hindi nakaligtas sa mga paningin niya ang mga mapupulang mata nito na parang galing sa pag-iyak. Pero ang ipinagtataka niya, imposibleng masaktan ito at umiyak dahil sa ipinapakita at ginagawa niya. Sumama ito sa ibang lalaki at iniwan siya. Pinili nitong lumayo kasamang iba kaysa sa kanya. Kaya bakit ito masasaktan at iiyak? Tinitigan ni Carlo ang babae na nasa harapan niya at may sumaging tanong sa isipan niya na siyang nakapagtataka. Bakit Garcia pa rin ang dala ng babae na apelyido pagkalipas ng 7 taon? Hindi ba't sumama ito noon sa ibang lalaki at iniwan siya? Anong nangyari dito simula noon? Gusto niyang tanungin si Elaine pero pinigilan niyang sarili. Kahit galit siya sa babae, nasasaktan at nawawala iyon kapag nakikita niya itong nahihirapan. Lalo na noong nahuli niya itong may panglaw ang mga mata na nakatitig sa kanya. Balak na Elaine na yun na ang huling araw na magtatrabaho siya sa opisina ni Carlo. Nakapagdesisyon na siya na iwan ang trabaho dahil hindi niya na maatim sa sarili ang lahat ng ginagawa nito. Alam niya na may kasalanan siya at hindi kapatawad-tawad ang ginawa niya noon. Pero lumagpas na ito sa linya. Hindi na tama ang lahat ng ginagawa ni Carlo at nahihirapan na siya. Gusto man niyang kausapin ito, parang sarado naman ang isip nito pagdating sa kanya. Tinapos niya ang lahat ng trabaho na kailangang tapusin. Malalim na ang gabi at siya na lang ang tao sa loob ng opisina dahil maagang umalis si Carlo kanina. Inilagay ni Elaine ang resignation letter sa lamesa at tiningnan ang kabuuan ng opisina. Pinasadahan ng kamay ni Elaine ang lamesa at umupo sa upuan ni Carlo. Namalisbis ang luha sa mga mata ng dalaga at pinahid iyon. Miss na kita, Carlo. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Handa naman akong sabihin ang katotohanan kung magtatanong ka lang. Pero parang sarado pa yata ang puso mo dahil sa galit at sakit. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako.
Pasensya na at aalis ulit ako. Nasasaktan at nahihirapan na kasi ako eh. Hindi ko na kayang makita kung may kasama kang iba. Puntahan mo na lang ang address ko kapag handa ka nang kausapin ako. Pangako, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Bulong na Elaine sa sarili sa harap ng lamesang walang tao bago humakbang patalikod para lisanin ang lugar. Kinabukasan, maagang pumunta si Carlo sa opisina at bumungad sa kanyang isang sulat ng pagbibitiw mula kay Elaine. Iiwan na naman siya ng babae. Ano bang wala sa kanya at palagi siyang iniiwan nito? Natawa si Carlo sa isipan at binuksan ang laptop. Gawain niya ng tingnan ng babae sa monitor at nakita itong abalang-abala sa ginagawa. Mukhang tinapos muna nito ang lahat ng trabaho bago umalis. Nakita ni Carlo na inilagay ng babae ang sulat ng pagbibitiw sa lamesa at sinuyod nito ang tingin ng kabuuan ng opisina. Kinakabahan si Carlo habang nakatanaw sa monitor dahil sa ginagawa ng babae. Nakita niya na hinaplos nito ang lamesa at umupo sa upuan niya. May pinahid ito sa mukha at hindi siya maaaring magkamali. Umiiyak ang babae bago magsalita. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ni Carlo nang marinig niya ang mga katagang lumabas sa bibig ni Elaine. Hindi nagdalawang isip si Carlo na dali-daling puntahan ng babae sa address kung saan ito nakatira. Nagulat si Carlo nang makitang masayang tumatawa si Elaine kasama ang isang batang walang humpay sa tuwa. Bukas ang pinto kaya kahit kinakabahan ng lalaki, pumasok ito sa loob at tiningnan ng batang 6 na taong gulang na. Hindi siya maaaring magkamali. Tiningnan ni Carlo si Elaine na naguguluhan at nagtatanong ang mga mata. Tumango ito. Ang batang nasa harap ni Carlo ay ang kanyang anak. Naluluhang niyakap ni Carlo ang bata at tiningnan si Elaine. Gusto niyang malaman ang katotohanan na sinasabi nito. Bumuntong hininga si Elaine at nagsimulang magbalik tanaw sa nakaraan. Gabi na nang makauwi ako sa bahay na tinitirhan ko noon pagkatapos ng shift ko sa coffee shop. Pagod na pagod ako sa mga araw na yon dahil sa buong araw kong trabaho. At pagdating ko sa bahay, kailangan ko pang magligpit ng mga kalat at maglinis. Hapong-hapon ang katawan ko, kaya hindi ko namalayan na pagkahiga ko sa kama, nakatulog ako ng mahimbing na hindi inilak ang pintuan. Malalim na ang gabi nang may marinig akong mahinang kalabog at kaluskos pero hindi ko yun pinansin dahil baka pusa lang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may naramdaman ako na marahang humahaplos sa binti ko pataas. Amoy alak na ang loob ng kwarto kaya nagising ang diwa ko. Naisip ko na yun yung lasing kong tiyuhin. At nung idilat ko yung mga mata ko, nakita ko nanlilisik yung tingin niya sa akin. Yung tingin na may halong pagnanasa. Sumigaw ako at nanlaban pero mas malakas siya kumpara sa akin. Elaine, sandali lang. Ibig mong sabihin, pero bakit hindi ka pumunta sa pulis at nagsumbong? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Tatanggapin pa rin naman kita. Anito, nagagalgal ang boses. Alam ko, Carlo, pero hindi ko ginawa dahil ibang nasa isip ko. Hindi rin naman ako tuluyang napagsamantalahan ng tiyuhin ko dahil dumating yung tiya ko. Akala ko noon kakampihan niya ako pero hindi. Sinampal niya pa ako, kinaladkad at pinalayas dahil inakit ko raw yung asawa niya. Bata pa lang ako noon tsaka hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, kung anong uunahin ko. Kaya pagdesisyonan kong umalis ako. Iniwan kita. Iniwan ko kayo. Nilagay ko sa sulat na sumama ako sa ibang lalaki dahil hindi ko alam kung anong idadahilan ko sa pag-alis ko. Halos mawala ako sa sarili ko nun, Carlo. Malapit na akong magpakamatay dahil nadidiri ako sa sarili ko. Daring-dari ako at hiyang-hiya dahil sa pangyayaring yun. Hindi ko pa alam na buntis pala ako ng mga panahong yun. Kaya nang nalaman ko,
Hindi ko talaga alam kung anong gagawin dahil wala akong pera, wala akong trabaho. Hindi ko alam kung paano bubuhay ng sarili ko, lalo na't may anak ako. Tama na. Hindi ko na kayang marinig ang mga pinagdaanan mo, Elaine. Nahirapan din naman ako sa pagkawala mo. Pero hindi ko alam na ganun palang pinagdaanan mo. I'm sorry. Napaiyak na lang si Elaine sa sinabi ni Carlo bago pinahid ang mga luha sa pisngi nito. Mahal na mahal pa rin kita, Elaine. Mahal mo pa rin ako? Hindi mo ako kinalimutan? Hindi. Naalala mo ba nung sinabi ko sa'yo na gusto kitang makasama habang buhay? Seryoso akong tutuparin ko yon, lalo na sa pagkakataong ito. Hindi na kita pakakawalan pa. Pagkatapos mag-usap ay nagkapatawaran silang dalawa. Tinanggap ni Carlo si Elaine kasama ang nakaraan nito at ang anak nila ng buong buo. Nangako rin si Carlo kay Elaine na bibigyan niya ng hustisya ang nangyari sa dalaga noon at tinupad naman ito ng lalaki. Hindi nagtagal, nagdesisyon sina Carlo at Elaine na magpakasal at pagkalipas ng ilang buwan, masayang ipinagbuntis ni Elaine ang pangalawang anak nila ni Carlo. Hindi inaasahan ni Elaine na magkakaroon pa siya ng happy ending dahil hindi naging madali ang pinagdaanan nila ng lalaki. Sa kabila noon, na-realize ni Elaine na sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila sa buhay, lahat iyon ay may kapalit na kaligayahan at iyon ang tinatamasa nila ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.